No? So ngayon, no, pag-usapan natin yung tungkol sa mga religion na patuloy na itinatakwil ang ating Panginoon Kristo. Religion na hindi tumatanggap kay Kristo. Kung sa inyong religion, sa inyong mga pagsamba, sa inyong mga papuri, sa inyong mga pangaral, hindi si Kristo ang nagiging sentro, it's better for you to live. Umalis po kayo dyan sa relihiyon nyo. At bakit? Yang religion na yan, magiging pintuan yan patungo sa kapahamakan at kaparusahan. Maraming religion ngayon na nagtuturo ng mga bias or mga kasinungalingan. Kung sa inyong religion, hindi si Kristo ang sentro, umalis po kayo. Ang Diyos Ama nagpadala ng kanyang bugtong anak na si Kristo. At ang utos ng Diyos Ama na ang tao manalig sa anak. At ang tao na nanalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa inyong mga religion o sa mga religion na ito, nagtuturo ng mga kasinungalingan na para sa kanila, tao lamang si Kristo. At bakit sila maniniwala kay Kristo na nagbibigay ng buhay, inamatay siya? Hindi siya Diyos, kundi tao siya. Ang hindi nila naintindihan na si Kristo nagkatawang tao. Siya galing sa Ama and the Word of God became flesh. Ito yung mga bagay na hindi naiintindihan ng bawat religion. Nung namatay si Kristo at tatlong araw nabuhay siyang muli. At ang mga taong nananalig sa Kanya, kahit siya ay mamatay, mabuhay siyang muli. Kasi nga, kung ang Diyos Ama, ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, binigyan niya rin ng authority ang anak, na kahit sino na manalig sa anak or mananampalataya sa anak, ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan kung siya ay mamamatay. Ang sinabi ng kasulatan, ang hindi magpasakop sa anak, hindi rin nagpasakop sa ama. Ang hindi maniniwala or manalig sa anak, ay hindi rin manalig sa ama. Ganito ang kasulatan. Ngunit sa mga religion ito, na mga anti-Christ, kung hindi nagiging sentro si Kristo sa inyong pagsamba, sa inyong mga pangaral, kung hindi, walang kwenta ang inyong pagsamba, inyong mga ginagawa para sa Diyos. Basura po yun. Bakit? Ang inyong mga turo at aral ay kasinungalingan. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan at kayo namumuhay sa kasinungalingan. So nangangahulugan, ang inyong ama at ang inyong sinasamba ay ang demonyo, si Satanas, na ama ng kasinungalingan. Bakit nyo pa ginagamit ang Biblia kung hindi rin naman kayo maniniwala kay Kristo? Kung ganun pala, kung para sa ganito, kung halimbawa ganito pala, kung si Kristo pala ay hindi pala siya ang nagbibigay ng buhay at hindi pala siya ang daan patungo sa Ama, wala palang kabuluhan ang kanyang kamatayan sa krus. Ano palang kabuluhan yun? Tapos yun pala, yung mga apostoles na nangaral na ipinangaral nila si Kristo, yun pala, wala rin palang kabuluhan yun. So ang mga apostoles, mga followers ni Kristo noong unang panahon, nangangahulugan na lahat ng mga taong yun na impyerno. At yung sinasabi ng Diyos Ama na manalig kayo sa anak, manalig kayo sa aking anak, maniwala kayo, sumunod kayo. So sinungaling pala yun. So sinungaling pala ang Diyos natin. Kung ang sinabi ng Ama na magpasakop sa anak ay nagpasakop sa Ama, so hindi pala. So nangangahulugan, hindi totoo ang sinasabi ng Diyos. So nangangahulugan na lahat ng nananalig kay Kristo nalalaglag. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin ngayon? Ang Biblia na nagsasabi ng katotohanan o ang religion na biglang sumulpot ng ilang lamang taon na tapos ipinangaral nila ang kabaligtaran sa nakasulat sa Biblia?
Kaya kayong mga tao na andyan kayo sa mga religion nyo na hindi si Kristo ang sentro, umalis kayo kasi yung religion na yan, religion yan ni Satanas. At kayo, hindi kayo sa Diyos ang nagbibigay ng mga papuri, kundi kay Satanas. Kasi nga, namumuhay kayo sa kasinungalingan. At si Satanas ang ama ng kasinungalingan. At kayo na namumuhay sa kasinungalingan, nangangahulugan na ang inyong sinasamba at ang inyong ama, si Satanas. Ganon kasimple ang Biblia. Ganon kasimple intindihin ang nakasulat sa Biblia. Kaya huwag niyong gawing hangal ang lahat. Hindi kayo makakadirekta patungo sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng anak. Klaro ang sinasabi sa Biblia. Ang hindi nananalig sa anak, hindi rin nananalig sa Ama. Ang hindi naniniwala o tumatanggap sa anak, ay hindi rin naniniwala at tumatanggap sa Ama. Ganun kasimple yun. Klaro po yun. Ang Biblia, ang Diyos, ganito ang kahulugan. Pinadala niya ang bugtong anak upang ang lahat ng manalig sa anak magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang tangi nating daan kung tayo ay mananalig at mananampalataya sa Kanya. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Ngunit si Kristo para sa inyo ay bato na walang kakwenta-kwenta. Isang bato na para sa inyo walang kabuluhan. Hindi nyo ba alam na ang sinasabi sa kasulatan na ang bato na itinakwel ng mga panday or kahit sino na akala nila walang kabuluhan, nagiging katitisuran ito ng mga tao hindi naniniwala or nananalig kay Kristo. At ang batong yun, si Kristo. Yun yung bato na inilagay ng Diyos sa Sion, na maraming mga tao na malukapa, matutumba, madadapa dahil sa batong yun. Bakit sila matutumba? Kasi nga, para sa kanila, walang kabuluhan si Kristo at hindi sila nananalig or nananampalataya or naniniwala kay Kristo. Kahit pa na ang Biblia, ang kasulatan, na buong kasulatan dito, nagsasabi patungkol kay Kristo, lalo na dito sa New Testament. Ipinapangaral ng mga apostoles si Kristo na manalig ka kay Kristo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ni Apostol Paul? Magtiwala ka kay Kristo Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya. Yan ang sinasabi. So kung wala pala sa Kanya ang kaligtasan, tulad ng inyong mga paniniwala ng mga Antichrist, kung wala pala kay Kristo ang kaligtasan, lahat pala na sumusunod at naniniwala kay Kristo, kahit na ang mga apostoles ay nalalaglag. At yung sinasabi pala doon ng Diyos Ama na maniwala kayo sa anak at magpasakop kayo at magkaroon ng kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya, ay kasinungalingan. So ang totoo is ganito, kayo ang namumuhay sa kasinungalingan. Kasi nga kayo, hindi kayo namumuhay sa kautusan. Hindi kayo namumuhay sa salita ni Kristo. Hindi kayo namumuhay sa salita ng Diyos. Hindi ninyo naintindihan. Uulitin ko, walang kabuluhan ang inyong ginagawang pagsamba kahit araw-araw nyo pang sinasamba or sino man ang sinasamba kung hindi si Kristo ang nagiging sentro. Walang kabuluhan. Sinayang nyo lang ang inyong buhay. Ginawa ninyong basura ang inyong buhay. Kung hindi kayo aalis sa mga religion na yan, na mga taong o mga religion na hindi naniniwala, hindi nagiging sentro si Kristo, magiging basura kayo pagdating ng panahon. Alam nyo naman kung ano ang gagawin sa mga basura. Tinatapon at sinusunog sa apoy. Ganon yun. So wag na wag nyong sasayangin ang buhay nyo dahil pinapaniwalaan nyo ang inyong religion na yung sinasabi nila kabaliktaran sa mga sinasabi mismo kung ano ang sinasabi sa kasulatan ng Biblia. Susundin ninyo ang Biblia kaysa naman sa mga tao, kasi kung ang tao ang sinusunod ninyo instead ang salita ng Panginoon, kayong lahat malalaglag. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi iyan ang sinasabi dito sa kasulatan, sa Biblia.
So gusto ko lang iklaro sa inyo kung sino or paano or kanino tayo sa pamamagitan niya maliligtas sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. No? So hanggang dito na lang yan. God bless you.